Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ika-30th Sunday tayo sa kalendaryo ng ating simbahan. Tanong po, sa bawat panalangin natin, ano kaya ang isang mahalagang sangkap na hindi pwedeng mawala sa prayer? Ngayong linggo, makikita po natin ang kasagutan ng tanong na ito sa ating mga pagbasa. Sa ating ebanghelyo na mula kay San Lucas, kwento po sa atin ni Jesus ang tungkol po sa dalawang taong pumanik o umakyat sa templo para magdasal. Isang Pariseo at saka isang publikano o tax collector. A little backgrounder sa mga taong ito. Ang Pariseo po, during the time of Jesus, sila po ay may mataas na kaalaman sa mga kautusan ng Diyos. Yung 10 commandments ay ginawa nilang 613. 10 nga, di natin mamemorize. 613 pa kaya. At para po sa kanila, kailangan lahat ng ito ay masunod para maligtas. 613. 10 nga, di natin maisabuhay. 613 pa kaya. Kasi dinidetalye nila yung mga kautusan ng Diyos. So mataas po yung katungkulan nila sa society during that time. Itong publikano naman, tax collector, ay kilalang public sinners. Marumi po sila ang tingin ng karamihan sa kanila dahil para sa karamihan noon, sila po yung mga traidor at nagpapayaman lamang sa pamamagitan ng paniningil ng sobra-sobrang buhis sa mga mahihirap. So yan po ang background ng mga taong ito, ng mga characters na ito sa ating gospel. Tingnan natin yung kanilang prayers. Yung Pariseo. The Pharisee started by thanking God. It's a good start. Nagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya, salamat po o Panginoon. Pero yung sumunod na mga linya ay pawang paninira at pagpupuri sa sarili. Sabi sa gospel O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo. Maganda po iyon. Pero yung sumunod, parang may mali Sabi, pagkat hindi ako katulad ng iba, magnanakaw sila, mga ngalunya, mandaraya, ako hindi, malinis ako. Hindi ako ganyan. Parang may nakita akong video sa Facebook, may isang tao, ewan ko kung binayaran yon. Sabi niya, ay hindi po siya nagnanakaw ng pondo. Napakalinis niya na tao. Hindi niya magagawa yon. I don't know if he was being sarcastic. Pero ganito yung dating nun. Parang itong Pariseyong ito, malinis po ako. Tapos, nagpupuri po siya sa sarili niya. Sabi niya, Panginoon, I fast twice a week, Nag-aayuno ako 2 times a week. Tapos, ibinibigay ko yung ikapo. Anong translation nun? Generous po ako. Yan ang translation. Mapagmataas na tao. Samantalang yung tax collector naman, hindi makatingala. Tapos sabi niya, Panginoon, kaawaan po ninyo ako, mahabag po kayo sa akin. Ako'y isang makasalanang tao. Be merciful to me, O Lord. I am a sinner. I am a sinner. Malaki yung pagkakaiba, Yung isa mapagmataas, at yung isa naman ay mapagpakumbaba. Tayo po, pag nananalangin tayo, alin kaya tayo dito? Yung gaya ng Pariseo po ba na mapagmataas? O gaya nitong publikano na mapagpakumbaba?
Ngayong araw, Jesus is telling us na yung susi, the key to soften God's heart in our prayers, isa lamang po, isa po lamang, humility. Lumalambot ang puso ng Diyos pag nakikita niyang mapagpakumbaba ang isang tao. Ang panalangin na walang ganitong sangkap ay isang panalangin na pointless, useless, and meaningless. Wala pong saysay. Kaya nga po sa ating unang pagbasa, sabi ni Propeta Sirach regarding prayer with humility, sabi niya, "The prayer of the humble person pierces the clouds." Tumatagos po sa ulap. Ibig pong sabihin, rinig na rinig ng Diyos ang panalangin ng isang taong mapagpakumbaba. I tried to make a research regarding humility. At isa sa mga natagpuan ko ay ang salita ni San Ignacio de Loyola. Sabi niya, "Wear humility rather than fine clothes." Totoo nga naman when we go to church, ang pinakamahalagang damit ay ang tinatawag na pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Sana pakinggan natin itong tawag sa atin ni San Ignacio. Isuot po sana natin ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Kasi ayon nga po sa ating gospel, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ipapapa. At ang nagpapakababa ay itataas.